Kumusta po ang lahat? Yan. Kumusta ang buong kwan natin? Buong July natin. Katapusan na, di ba? Last day of July. Praise God. Sino nagsabing August be good to me? Sinasabi pa po ba natin na yon? Ha? August be good to me? Salamat sa iyo July, natapos ka na rin. Sino po yung nagsasabi sa atin ng ganon? So, all throughout the month of July, except dun sa first week po natin, ang naging topic po natin is about what? Salvation. Is salvation by law or grace? O yung tinatawag po natin ng salvation controversy. So, ang tanong ko ngayon, sino po yung nakakumpleto na ng series natin hanggang sa part 3? Taas nga po ng kamay. Taas ng kamay. Pag tinanong tayo, is salvation by law or grace? Ano ang sagot po natin? Grace. Sabi nga natin, alam natin ang pagkakaiba ng law or grace. Tama po ba? Pag sinabi natin grasya, regalo ito, libre, wala kang gagawin. Pag sinabing law, ibig sabihin may gagawin ka, may susundin ka para matanggap mo. Sa kaligtasan na pinangahawakan po natin, bakit nasasabi natin na ito ang tama, ito ang mali? Di ba? So bakit binigyan ni Pastor si Kuya Ariston ng 50 real? Kasi kabisado niya ang John 3:16. Sa susunod, kakabisaduhin ko ng John 3:16 para baka sakali bigyan din ako ng 50 real ni Pastor. Ay bakit si Kuya Gab? Wala naman siyang ginawa. May favoritism si Pastor. So, we need to understand that the message of salvation, yung patuloy po nating itinuturo dito sa ating bahay panambahan, madalas nyo na po naririnig, salvation is by the grace of God. Ibig sabihin, si Lord ang nag-decide, si Lord ang nagbigay, si Lord ang mamimili, si Lord ang magsasabi kung paano natin ito natatanggap o matatanggap. If I give you the reason why pinili ko si Kuya Gab, you will agree with me. Tama po ba? Ay, kaya pala. Ay, ganun pala. Pero, pagdating kay Kuya Ariston, wala na tayong contention kasi sasabihin natin, ay kasi may ginawa siya. Nagkakaroon tayo ng controversy with regards to our salvation kasi nakagisnan natin yung katuroan na sinasabi, for us to go into heaven, kailangan mong maging mabuting tao. Kailangan mong gumawa ng kabutihan, kailangan mong gawin ito para matanggap mo ang biyaya ng Panginoon. Tama? Yun yung nakagisnan natin eh. Yun yung sinasabi natin. Kaya nga po, nung inuna ko, si Kuya Ariston, I want him to do something. Para makita nyo rin, kay Kuya Gab, na wala siyang ginawa, pero they received the same thing. Pero nung iniisip natin, unfair si Pastor. Kasi dapat parehas sila. Kasi dapat parehas nilang paghirapan yung 50 real. Pero when you read about the Bible, our God is fair. Our God is just. Gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Ang sabi nga niya, I will have mercy to whom I will have mercy. I will have grace also to whom I want to give grace. Sabi nga, sino tayo para questionin ang desisyon ng Panginoon? So sabi nga po natin sa pag-aaral natin dito, why there is controversy with regards to our salvation. Naisip na po ba natin, hindi ba mas madali na naligtas ako dahil sa habag at awa ng Panginoon kaysa sa naligtas ako kasi pinagpaguran ko to? Human as we are, alam po natin, bakit yun po yung kaisipan natin? We give more value sa mga bagay na pinaghihirapan po natin, pinagpapawisan po natin. Human nature po yan. Kapag ang isang bagay, regalo lang sa'yo, yes, na-appreciate mo, nagpapasalamat ka, thank you Lord, you feel the gratitude. But after that, kung pag-iisipan mo, ikukumpara mo sa isang bagay na pinagpaguran mo, ano yung mas bibigyan mo ng value? Siyempre yung pinaghirapan mo, di ba? Kasi pinagpaguran ko 'to eh. Kaya nga po patuloy po ang nangyayari when it comes even up to this point, even at this moment, even Christianity. Sinasabi nilang born again kami, Christian kami. The question about how we are able to receive the salvation, kung paano tayo naliligtas, ay magkakaiba-iba. Halimbawa na lang, sabi nga po natin, why
in a body ministry. Pare-pares tayong Christian church, iisang grupo tayo. Bakit parang kapag mag-preach ka about salvation, kailangan mo pang maging maingat? Isipin niyo yun? Kailangan mong mag-preach about salvation, pero sasabihin sa'yo, ay, kailangan tignan ko muna yung message mo. Kailangan i-check ko muna bago mo i-share sa congregation ko. Why? Salvation, kung paano matanggap ng isang Kristiyano, is the very foundation ng isang tagasunod sa ating Panginoong Jesus. Then why do churches differ on their soteriology o ibig sabihin yung katuruan tungkol sa salvation? Even with us right now, marami pa rin sa atin at marami sa atin ang nagsimula sa paniniwala na ang kaligtasan ay may kakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang hirap bitawan kasi we don't want to let go yung kaisipan natin o yung katuruan na napanghawakan natin na kaya ako naligtas dahil deserve ko yon. Pero ang Biblia, sinasabi nun, grace is giving you what you do not deserve, and mercy is withholding you what you do deserve. So that is the grace of God na siya pong pinag-aaralan natin ngayon. So now we are in the Acts chapter 15 verses 1 to 30. Sabi ko nga kanina nung tinatanong ko kayo sino po yung nakapalo all throughout because I want to know. We want to know nagbago na ba yung ating pananaw. We have been very consistent since June about yung topic natin about the gospel up to this point. Magkakadugtong po yan. Because your proclamation of the gospel is tama, dapat yung proclamation mo about salvation is tama pa rin. So, yan po yung tinatakbo ng ating mensahe. So for us, sabi nga po natin, kung nakinig po tayo during the first 3 weeks, 3 session ng ating series, alam na po natin kung ano yung tinuturo po dito sa ating bahay panambahan. There is no controversy, but we need to give you the biblical truth about salvation. That salvation is by grace alone, in Christ alone, through faith alone, by the Scripture alone, and for the glory of God alone. Amen po ba? So dahil ako po, ang conclusion na, ibig sabihin, last na ako, di po ba? So syempre, ang introduction natin will always be a review kung ano po yung napag-aralan na natin. So kung titignan po natin, ito po yung tinatawag po natin na naging controversy dun sa Acts na mababasa po natin sa Acts chapter 15 verse 1. Ano po yung sabi doon? May mga Pariseo na nagsabi kila Paul, kila Barnabas, doon sa Antioch, doon sa mga hentil na bagong Kristiyano na pinangaralan nila Paul na nagsasabi na unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. So bakit po nasabi ng mga Pariseo na to? Because ang paniniwala ng mga Pariseo, simula't simula pa sa kapamaraanang ito nila natanggap ang kaligtasan. Di ba nakita po natin yung relatability na sinasabi po natin? Dahil ito yung natutunan ko, dahil ito yung nakagisnan ko, pag may nakita akong bago, siyempre sasabihin ko hindi yan. Dapat ito. Tama po ba? So, sa patuloy po natin pag-aaral, nahati po sa 4 na bahagi yung pag-aaral po natin, which is, sabi nga, ang ating series, yung una, is the dispute. Ibig sabihin, ano ba yung pinagtalunan nila? Ang pinagtatalunan is, kailangan pa bang matuli at sumunod sa batas ni Moses para matanggap ang kaligtasan. Tandaan po natin na, hindi po Hudyo ang sinasabihan nila, kundi mga hentil. Ibig sabihin, iba yung kultura nila. So, parang tayo, mga Pilipino, parang ang kwan sa kanila is ibang lahi. So, ibig sabihin, ang gusto ng mga Pariseo, dapat kung paano kami namuhay bilang Pilipino, sa ganitong parang kami naligtas, dapat magpaka-Pilipino rin kayo para matanggap niyo yung kaligtasan na meron kami. So yun po siya. Yung pangalawa, makikita po natin as being relate to us, sino po nakakon dito sa defense? Di ba?
Ito po is part ni Kuya Jess at part din ni Pastora Gina. Ano yung naging depensa po nila? So, itong Jerusalem Council, ito yung body of churches. Kumbaga, ito yung pinakamataas. Kumbaga, sabihin na natin, kung ikukumpara natin, analogy lang po ito, comparison lang po ito. Yung Jerusalem Church during that time, siguro ang pinakakilala, sabi na natin, yan yung Roman Catholic ng panahon po natin. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin nila, susunod lahat ng nasa baba sila. So, ganun po ang Jerusalem Council. Pangatlo, the decree. Ano ba yung naging kautosan nila? Ano ba yung naging desisyon po nila? At yung pang-apat po, matatagil din natin, ano yung naging development o yung sinasabi natin? Ano yung naging resulta ng desisyon within the Jerusalem Council? So, tuloy po tayo. Sabi dito, kung makikita natin sa Acts 15:5, ano ang sabi po, patuloy na inulit pa rin po yung discussion o yung dissension po nila. Inulit nila, it is necessary to circumcise them and to command them to keep the law. Sabi dito, di ba nakita po natin, ito yung mga Pariseo. Kasama sila sa nagbi-meeting. Bakit? Nagpunta sila Paul sa Jerusalem Council kasi naririnig nila na may kumukontra sa kung paano nagiging Kristiyano o kung doon sa preaching na dinadala nila to mga convert na to into Christianity, paano nila natatanggap. Iba ito sa kung paano natanggap ng mga Hudyo. Kaya tumayo itong mga Pariseo na to. Pero kung titignan natin, may dalawang bagay na sinasabi sila. Circumcision at law of Moses. So para maunawaan natin, tanungin natin, what is the purpose of circumcision? Bakit ba ibinigay ang circumcision? Ang pangalawang tanong, what is the purpose of the law given to Moses? Di ba? Kung merong argument, dapat malaman natin ang punot dulo ng argumento. So sabi nila, kailangang matuli, kailangan sumunod sa batas ni Moses. So para manalo ka sa argumento, para maniwala rin tayo kung ano yung tama, dapat alam din natin kung bakit ba sinabi yung circumcision at kung bakit ba dapat sumunod sa batas ni Moses. So tingnan po natin, ano ba yung purpose ng circumcision? So mababasa po natin yan sa Genesis 17:10, di ba? Ibinigay yan ng ating Panginoon kay Abraham. Naalala po natin? So andyan po yung verse natin. So sabi diyan, this is my covenant which you shall keep. Ang sabi ni Lord, my covenant. Ito yung kasunduan ko sa pagitan nyo, sa pagitan ko at ninyo. Si Lord ang nag-declare ng covenant na ito. So ano ba yung purpose ng covenant? Kung nag-aaral po tayo, kung nagbabasa po tayo, is it to save the nation of Israel or the Israelites? Ano ba yung purpose ng covenant na yun? Bakit ba sinabi ni Lord na kailangan mong tuliin ang iyong mga, yung mga lalaki, anak mo, kaparte ng bahay mo, mga katulong mo, lahat yan kailangan mong tuliin. So kung uunawain po natin, as we study the Bible, makikita po natin that this is the sign of the Abrahamic covenant. Ano yung Abrahamic covenant? Ito po yung sinasabi ng Panginoon kay Abraham na gagawin kitang ama ng maraming bansa. Is it equivalent to salvation? So pangatlo, so sabi nga po dito, para magkaroon ka ng isang bansa, ang sabi kailangan mo ng mga tao na may sariling lingwahe. Pangalawa, kailangan mo may government. At pangatlo, kailangan mo ng boundary o yung homeland o yung bansa. Kaya kung titignan po natin as we study the redemptive plan ng ating Panginoon, the covenant is about, ano po yung nakalagay dyan? God is building a nation on earth because He wants to bring the Messiah. So nakita po natin, kung maalala nyo po, yun sa topic natin about the first Gentile church, nabanggit ko na po yan. Naituro ko na po yan. So ibig sabihin, circumcision was typifying the covenant promise of the gospel. Isinasalarawan nito yung pangako ng magandang balita o yung kaligtasan na meron tayo ngayon. Ibig sabihin, it symbolizes. So, sabi nga po natin, di ba, matatanda natin ang sabi, on the 8th day ng kapanganakan. Di ba, iniisip natin, scientifically sabi nga, that is the best time para matuli yung
mga bata, di ba? Dahil meron daw tag doon. Merong merong kwanton, malapot yung dugo ng bata during that time, di ba? Tama? Pero sabi rin ng isa, sabi nga po, kung iisipin natin, God created everything on the first day, di po ba? So bakit on the eighth day? Kung bibilangin natin, natapos yung creation on the seventh day, pero nag-fall yung man, di po ba? So, the first day again is the eighth day that signifies new creation. Nakita po natin? Nakakala natin ganito lang. Pero kung iisipin pala natin, kung mag-aaral tayo mabuti, it signifies something. Yung pagtutuloy on the eighth day is because the creation has been finished. But at the long run, nagkasala yung mga tao. Kaya anong sabi niya? You must be born again. A new creation. So, God need to start again on the eighth day, which is also the first day, which is the same thing as the first day of creation. So yun po yung sabi sa aking nabasa. So pangalawa, ang sabi po dito, ano naman yung purpose ng law? Bakit binigay yung law? Bakit binigay yung 10 Commandments? Ilan yung law? 613 law of Moses. Bakit po binigay ito? Bakit binigay po ang 10 Commandments? Naisip po ba natin, bakit binigay yung 10 Commandments? Yan po. Ito ba ay para iligtas sa mga Israelite? Ito ba is to establish order, resolve dispute, protect citizens, and maintain societal safety? So bakit may batas? Bakit may batas na dapat sundin ng isang bansa? Di ba? Para maging maayos. So it's the same thing with this. Tama? It's the same thing with this. So makikita po natin, if we understand bakit circumcision, bakit law of Moses na dapat sundin, makikita po natin how can we relate it to salvation. Pero patuloy po tinuturo sa atin, for you to be saved, marami pa rin po tayo naririnig, for you to be saved, you must do this, you must do that, you must not do this, you must avoid this, iwasan mo ito. Tama po yun. Pero yan ba yung itinuturo sa Biblia? May mga bagay na magandang pakinggan, pero ang tanong, ito ba yung tinuturo sa Biblia? So ito po yung purpose ng law na kung makikita natin ibinigay, kung bakit ibinigay yung law kay Moses. Sabi dito, reveal the character of God, set apart the nation of Israel, reveal the sinfulness of man, provide forgiveness through sacrifice and offering. At ano po yung sabi? Provide way of worship, provide God's direction for physical and spiritual health, reveal to humanity that no one can keep the law, but everyone falls short of God's standard of holiness. Sabi nga natin, 10 Commandments. May nakasunod na po ba sa 10 Commandments? Sino po yung nakakumpleto ng 10 Commandments sa araw na to? Di ba? O sabihin na natin, di ba, sabi nga, from 613, 10 Commandments, ngayon may dalawang great commandments na nabinigay si Lord. Ano yung una? You shall love the Lord, your God, with all your heart, mind, and soul. Nasusunod po ba natin to? Do you love God with all your heart, mind, and soul at this very moment? Si Lord ba ang pinaka-importante sa'yo? Ganon mo ba kamahal si Lord? Sa mga oras na ito, wala ka bang iniisip kundi mapapurihan si Lord? O iniisip mo, gano'n kaya katagal ang mensahe ni Pastor? Ang init naman. Pangalawa, you should love the neighbor as yourself. Yang katabi mo. Mahal mo ba yan, Kuya Levi? O, yun sa kanan mo, si Kuya Charlon. Hindi ko naman siya kilala, Pastor. Di ba? So, paano ko siya mamahalin? So, makikita natin that if we follow the law, hindi rin natin matutupad. Kaya nga po, patuloy na itinuturo sa Biblia, obeying the law, following the law, cannot save us. Kasi, magkukulang at magkukulang po tayo. Yun na nga lang. Yung tanongin ka ni Lord, ganun mo pa talaga ako kamahal? Ako ba talaga ang pinaka-importante sa buhay mo? Do you really love me more than your husband or wife? Do you really love me more than your work? Do you really love me
more than anything in this world. Kasi yun ang demand ni Lord eh. With all your heart, mind, and soul. So doon palang bagsak na tayo, paano tayo makakapunta sa langit? It's the very simple thing na kung iisipin natin, totoo ang Biblia, pero bakit parang nagiging mahirap sa atin tanggapin yung bagay na yon? So in the New Testament, sabi nga po, makikita natin ito yung purpose of the law. Ang sabi niya sa Romans, the law is the knowledge of sin. Para maunawaan natin, nandito yung mga batas na to para maunawaan natin na ito ay kasalanan, na ito ay mali sa mata ng Diyos. So verse 3:19, ang sabi niya, it was added because transgression still seed should come. Sino yung seed na to? Hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Itong seed na to is on the Genesis 3:15. The promised seed, proto-evangelium. So Galatians 3:20 po, sabi niya, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. So yung batas nagpapakita sa atin na hindi nyo kayang sundin ito. Hindi nyo kayang kumpletohin ito. Kaya kailangan kayong manampalataya sa Panginoong Hesukristo. So yung Christ po dito is Messiah. And who is the Messiah? It's Jesus Christ. Kaya nga po, tama rin nung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 5:17. Sabi niya, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. So ibig sabihin, kapag nanampalataya ka sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, magiging madali na yung pagsunod mo dito. Bakit? Yes, time and time again, we violate one of the commandments. Pero si Lord, sabi nga niya, ang tinitignan na niya ay yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon sinasabi nga niya, di ba? The man on the cross, naniwala siya sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, at this very moment, you are with me in paradise. So, yun po siya. Kung makikita natin, hindi dahil dumating na ang ating Panginoong Jesus, baliwala na ang batas. Kundi ang tamang katuruan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, the requirements of the law is being fulfilled by our Lord Jesus Christ. Kaya nga tinatawag na siya yung propitiation of our sin. Kaya nga sa Kanya tayo dapat manampalataya. So, tuloy po tayo. So, ayan po siya. So, ano yung naging desisyon? All throughout the teaching, makikita natin, sabi ni Peter, it is not necessary. Saan inirelate ni Peter? Acts chapter 10. Kasi si Lord mismo ang namili sa mga Gentile kay Cornelius. Di ba? Kung paano natanggap ng mga Hudyo sa Acts 2, paano nila na-receive yung banal na espiritu ay na-receive din nila Cornelius during the time na nag-preach sa kanila si Peter sa Acts chapter 10. So, sabi ni James, it is not necessary. So, dalawa na. Peter and James. Sabi niya, it is not necessary because the word of the prophet agree with it. So, inirelate ni Peter sa nangyari doon sa Acts 10, current time, at inirelate naman ni James to the prophecy of the scripture. Saan natin mababasa? Sa book of Pastor Regina? Ano yung prophecy? Old Testament prophecy? Haggai. Haggai, book of Haggai. Ayan, Haggai. So makikita po natin na hindi lamang sa sitwasyon ngayon, kundi yung nangyayari sa mga Gentiles, salvation of the Gentiles has been prophesied during pa sa Old Testament. So ang basihan nila ay hindi yung experience nila, kundi yung basihan nila is kung paano kumikilos ang Panginoon through the life of these Gentiles. Tama po ba? Hindi nila sinabi dahil ito yung ginawa namin, kundi sinasabi nila ito yung nangyayari. Sabi niya, because God acknowledged it. Ano yung naging batayan nila? Yung pagkilos ng Panginoon. Si James, ano yung batayan niya? Yung prophecy o yung salita ng Panginoon. Pero ngayon, ano yung nagiging batayan natin sa pagsunod tungkol sa kaligtasan natin? Is it the same standard? Or kasi mas magaling siya mag-preach eh. Nung sinabi niya, dapat daw ito. Mas marami siyang miyembro. Mas malaki yung church nila. Kaya siguro, mas totoo yung mensahe niya. Sometimes ganun po tayo. Sometimes ganun po yung kaisipan po natin. So makikita po natin,
Amos ba? Amos, no? Amos. The Jerusalem Council decided that it is not necessary. They even make a letter containing the decree. So makikita natin, dapat palang, di ba sabi nga ni Kuya Jess, dapat palang dito palang tapos na. Dapat dito palang, after the Jerusalem Council has given the decree, dapat wala ng controversy about salvation. Dapat ang mga Christians, dapat ang mga followers ng ating Panginoon, they take the same teaching na sinabi dito. So ano ba yung nakasaad dun sa Jerusalem Decree? So dito, makita po natin, ito naikwan na po ni Kuya Eman, nabasa na po natin last week. So anong sabi niya po? Makita po natin dyan. Sabi dito, nagpakilala sila, normal sa sulat. So kanino ba galing ang sulat? Ang sabi, the apostle, elders, and brethren. Para kanino? To the brethren who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia. So greetings, sabi niya, in-acknowledge nila yung controversy na meron. Ang sabi niya, di ba makita natin, we have heard that some who went out from us. So nakita natin, alam namin na yung mga nagsasabi nito ay galing mismo sa amin. Galing mismo sa amin na kapwa naming mga Hudyo. Dahil sila ay mga Pariseo, saying, you must be circumcised to keep the law. In order to solve any controversy, dapat maging specific tayo kung ano ba yung issue na sinosolve natin. Mahirap yung sabihin, ay mag-uusap-usap tayo. Bakit? Basta. Ano ba yung pag-uusapan natin? Ano ba yung re-resolve natin? Ay, basta. Kasi may ganito, may ganyan. Walang specific, always in general. Masusolusyonan po ba? Diba? So makita natin yung wisdom na ibinibigay sa mga apostles during this time that they deal on the topic head on. Una, sinabi nila kung sino ba yung involved. Pangalawa, sinabi nila kung ano yung issue at sinabi rin nila yung authority nila at kung para kanino yung magiging desisyon nila. So makikita pa lamang po natin dito yung acknowledgement, yung authority, yung problem, at yung action na gusto nilang gawin. So, in verse 25, sabi niya, it seemed good to us being assembled with one accord. So, ipinakita agad nila dito. Pinakita nila na yung desisyon na gagawin nila ay desisyon nilang lahat. Ito yung dapat sundin. Ibig sabihin, unanimous. Sabi, it seemed good to us. Lahat kami, ito yung desisyon namin. Sabi niya dito, una, magpapadala kami ng mga taong kakilala namin. Galing mismo sa amin. So galing mismo sa kanila, yung gumawa ng problema, galing din mismo sa kanila, yung magiging mensahero kung paano masusolusyonan yung controversy na tinatakil po nila. So sabi dito, una, our beloved Barnabas and Paul. Si Barnabas and Paul, ito po yung sinasabing apostles to the Gentiles. Pero ipinadala po nila si Judas and Silas. Sino si Judas? Sabi nga, he is just a prophet. Si Silas naman po siya yung sumama kay Apostle Paul during his second missionary journey. Nabanggit din po siya sa 1 Peter 2:15 po yata na sinabi na siya rin po ay isa sa mga naging scribe ni Peter. So makikita natin, hindi basta-bastang tao yung kanilang ipinadala. So, ibig sabihin, seryoso sila na masolusyonan yung problema na ito. Seryoso ang Jerusalem Council to settle this issue once and for all. So, yan. So, kaya nga po, yung makikita natin dito naman sa 15:30 to 35, makikita natin dito kung paano naman nag-respond o kung paano yung proseso po ng mga nasa Jerusalem Council nung dumating po sila dun sa saan? Sa Antioch. Ano po yung Antioch? Diyan yung unang nabanggit yung salitang Christians. Di ba? They were first called Christians in Antioch, which is makikita po natin sa Acts chapter 11. So kung makikita po natin dito, yan. Ano po yung naging summary ng desisyon po nila? Nagkaroon ng dalawang desisyon. Doctrinal decision about salvation and about practical decision
about fellowship. Kasi makikita po natin dito, kung babalikan po natin, ano yung sabi nila? Yan. Sabi dito, for it seemed good to you, to the Holy Spirit and to us, to lay upon you no other greater burden than these necessary things. Abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well. So kung makikita po natin, gaya nga po nung sinabi ko, nagkaroon doctrinal decision about salvation. Anong sabi? Hindi na kailangan ang circumcision. Hindi na kailangang kumpletohin ang mga sinasabi sa batas ni Moses para tayo maligtas. Pangalawa, ang sabi niya, pero may gagawin kayo kapag kayo ay nagsasama-sama bilang mga mananampalataya. Nakuha po natin. During fellowship, kasi during that early time of Christianity, makikita po natin, saan po nag-gather ang mga Kristiyano? Sa mga bahay-bahay. Anong ginagawa nila? Kumakain sila ng sama-sama. They are singing psalms, reading the word, and everything. Halo-halo na po yon. Dati, hiwalay ang Jews and Gentiles. Ngayon, sama-sama na ang Jews and Gentiles. Di ba? So that is the purpose nung gospel na meron tayo. So doctrinal decision. Anong sabi niya doon? Itinuturo po dito, kung babasahin po natin ng Acts 15, sinabi, yung po ulitin natin, hindi na kailangang magpatuli ang mga hentil at sundin yung ginagawa ng mga Hudyo para makamtan ang kaligtasan. Bakit? Sabi dito, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Tama? Si Lord lang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Di ba? Even ako, yung asawa ko, hindi ko alam yung nilalaman ng kanyang puso. Pero alam ko, ako yung laman ng kanyang puso. Pantanggalantok lang po yung pantanggalantok lang. Napalitaan namin may mga taong mula rin rito sa amin na pumunta diyan kahit hindi namin sila inutusan at nililito ang inyong kaisipan. So kung maaalala natin, this is part of distorting the gospel. So nakita natin kung paano kinausap ng Panginoon si Peter to preach to Cornelius. Makita natin hindi sinabi ng banal na Espiritu kay Peter na sabihin mo kila Cornelius, dapat maging Hudyo muna sila bago nila matanggap ang kaligtasan at banal na Espiritu. Anong nagsabi? Anong ginawa? Di ba? Nag-preach lang si Peter. After, hindi pa natatapos na mag-preach si Peter, bumaba na ang banal na Espiritu sa sambahayan ni Cornelius. That is what happened. Kung babalikan po natin sa Acts chapter 10 and Acts chapter 11. So, ang kanilang desisyon ay base sa ginawa ng Diyos. Sa ginawa ng Diyos at hindi sa ginawa nila. Ngayon, kapag naliligtas ang isang tao, sinong madalas kumukuha ng credit? Yung nag-share, yung nagpatanggap. May narinig nga ako minsan, sabi niya, maraming salamat kay Billy Graham kasi dahil sa kanya, maraming tumanggap sa Panginoon. Praise God. Totoo ba yun? Ginamit lang siya, kaya nga po sinasabi natin, ginagamit lamang tayo para hindi po tayo lumaki yung ulo natin. Yes, ginagamit tayo ni Lord. Ginamit si Lord to mga evangelists to hear the gospel, pero yung pagbabago ay mula pa rin sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, it will always be a privilege to be used by God, pero the glory of being used by God, the result of being used by God, yung glory noon dapat ibalik pa rin natin sa Panginoon. Amen po ba? So, sino yung spiritual father nyo? Pinasalamatan nyo na ba? Sabi ba? Ang daming tinitira ni pastor. No, we are just correcting something. Ang nagpabago sa atin at patuloy na magbabago sa atin ay ang salita ng Panginoon. Kasi kung nabago kayo, kung naging Kristiyano kayo dahil sa akin, dahil kay Pastora Gina, dahil sa BNE, paano kung wala na ang BNE? Valid pa ba yung pagbabago nyo? Valid pa ba yung pagiging Kristiyano nyo? Paano kung umuwi na kayo sa Pilipinas, hindi na kayo sa BNE, ibang church na kayo? Sasabihin ng ibang church, kailangan magpabautismo uli kayo sa amin. Di ba nangyayari yun? That's the reality.
Pero kung uunawain po natin, natanggap natin ang kaligtasan dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. So, ang doctrinal decision, salvation is by grace alone. Peter relates it to the past, inalala niya yung nangyari sa Acts 10. Paul and Barnabas relates it to the present. Bakit? Ito yung nangyayari ngayon, ito yung ginagawa ng banal na espiritu na lumalago yung simbahan ng mga hentil. Di ba? Lumalakas sila. Kumbaga naging focus ng Christianity yung church in Antioch. Yung ministry ni Paul at ni Barnabas, kaya nga nagkaroon ng controversy. Lumaki na sila, naging stable na sila, kaya ginagawa na sila ng kontrobersya. So, pangatlo, James related to the prophecy in the scripture. So, sabi ni James, sinabi ito sa akin ng Panginoon. Sabi ni Paul and Barnabas, pinapatunayan ito ng mga nangyayari ngayon. Ang sabi ni James, nangyayari yan dahil noon pa nasusulat na yan. So why the salvation by grace is ang hirap tanggapin hanggang sa kapanahunan po natin. A practical decision. Ito yung sabi niya, abstain from things offered to idol. May dalawang commands po tayo dito. Yung unang command, to honor God. Yung pangalawa is to honor fellow Christian. Paano mo nakuha yung pastor? Kasi ang sinabi lang naman yan, abstain from things offered to idols. Huwag kang kumain ng dugo. Yung mga sinakal na hayop, di ba? Sexual immorality. So, to honor God, sabi nga po, these two commands, ito ay mga bagay. Ano po yung nakasulat dyan? Ito ay mga bagay na walang kinalaman sa pagkakakamit natin ng kaligtasan, kundi pagpapatunay na totoo ang ating pananampalataya at resulta nito ay pagsunod sa batas ng Diyos para sa kapurihan niya at para sa pag-ibay ng kapwa mananampalataya. So ano yung dalawang kautusan to honor God? Avoid idolatry. Di ba? Iwasang mag-offer sa mga idols. Avoid immorality from sexual immorality. Ano-ano yung mga sexual immorality na yan? Magbasa po tayo sa Bible. Di ba? Anything that is against the flesh. Hindi po yung kagaya ng simpleng pagpapatato, but it is something like idolatry, premarital sex, adultery, sex with the same gender. Yan po yung mga sexual immorality. Ano naman yung to honor fellow Christian? Abstain from eating food offered to idol. Abstain from eating blood, meat of strangled animal. So gagawin po ngayon, totoo pala na hindi pwedeng kumain ng dugo. Di po ba? Tama? Walang mag-o kasi pag uwi, malamang sarap ng dinuguan sa Goldilocks, di ba? Tama? Sarap kaya ng dinuguan sa Goldilocks tapos may silip ang ganon? Sa amin, sa Nueva Ecija, saan ba yung Kilatima? Di ba yung tinumis? Yung may talbos pa ng sampalok, di ba? Kapag mahal na araw, yung sinasahog pa sa upo. Di ba? Ang sarap pa yung kumain nun. Tapos sasabihin ngayon ni Paul, abstain. Tandaan po natin, ang ginamit na salita is abstain. Ano ang pagkakaiba ng abstain sa huwag? Ano pagkakaiba? May pagkakaiba po ba? Kapag sinabi po dito, that you do not, huwag kayong kumain ng dugo at karne ng mga hayop na sinakal. Ano pagkakaiba sa abstain? Kung titingnan natin, abstain, you have the choice. Choice not to. Galing po yan kay Webster, ha? Uy, pwede na, pastor. Pangalawa, ang sabi dito, in biblical use, apeko may ibig sabihin to hold oneself up. So bakit po ginamit yung word na abstain? So bawal ba o hindi? Gaya nga po ng sabi ko kanina, during that time, lumalago yung church. At sa loob ng church, hindi na lang puro Hudyo, hindi na lang puro Hentil. So sa mga Hudyo, bawal kainin yan, tinuro na sa kanila. So ikaw ba, may nakasama kang mga kumakain kayo, pare-pares kayo mananampalataya. Halimbawa sa bahay ni Kuya Alex, nag-invite siya. Alam niya na itong isa na to is hindi kumakain ng dugo.
Mag-o-offer pa ba siya ng dugo? Dinuguan? Hindi na, di ba? Nagparte siya ng bibe. Di ba? Ginilitan niya yung bibe, pero hindi pa rin namatay. Kaya ang ginawa niya, pinilipit na lang niya yung leeg ng bibe kasi mas madali yun eh. Di ba? Totoo yan, di ba? That's the reality. Tapos sasabihin mo, ay, nung kinakate ko yan, ang hirap niya mamatay. Nung ginilitan ko, ang tagal niya, kaya pinilipit ko na lang yung leg. Alam mong bawal to sa nakagisnan niya. Will you still do it? Will you not offend? Kaya po, ipinaalala sa kanila tong bagay na to para maiwasan yung ganong issue. So makita po natin na tinignan ng Jerusalem Council hindi lamang yung doctrinal, kundi kung paano rin magkasama-sama ang mga Hintil at ang mga Hudyo. Ibig sabihin, respect the tradition, but understand that this tradition does not affect your salvation. Diba? So, you do not do it intentionally to offend. Kung pwede mo namang iwasan. Sabi niya, ay, Kuya Alex, hindi ko kumakain ng ganito kasi talagang na sa akin yan. Anong word na ginagamit? Panata ko na kay Lord yan. Di ba? Tapos, yung pa yung gagawin mo. Anong purpose mo? Is it to strengthen or is it to sow discord? Kaya maging aware po tayo. Kaya nga, napakaganda nung nasusulat sa Bible. Sabi ko nga nung binabasa ko to, kasi ako honestly, nung unang napakinggan ko ito, huminto na po ako sa pagkain ng dinuguan. Kaya nananakam na lang ko, pati Pastora Gina, nadamay na. Kasi sabi niya, sige, umorder ka lang, wala nang problema. Sabi niya, tapos hindi ka kakain. Yan naman yung kanya. So, as I studied this, sabi ko nga, bakit hindi do not? Bakit abstain? Ibig sabihin, may preference pa rin po tayo. Ibig sabihin, i-consider mo kung sino yung kaharap mo. I-consider mo kung sino yung kasama mo. So, yan po siya. Yan, pwede na. Goldilocks dinuguan. Sino ang naka-order niyan? Ha? So, the Jerusalem Decree, ano yung pinakwan po nito? So, ano po yung pinakita nito? Pinalakas nito ang pagkakaisa ng simbahan. Bakit? Hindi na po ito nahahati doon sa susunod sa law at susunod sa grace, kundi pinag-isa niya. Kasi kung nakita natin ang naging, nung binasa sa kanila, di ba? Yung sulat, they rejoice. They rejoice. Yung mga Hintil, hindi na nila sinabi, bakit kailangan hindi pa namin kumain? Bakit kailangan pagbawalan nyo kami? Hindi. They understand the purpose why kaya they rejoice. Tayo ngayon, hindi eh. Basta. Ito yung gusto ko eh. Bahala ka dyan. May mga Kristiyano pang ganun eh, di ba? You do not care kung ano yung sasabihin ng kapwa mo, basta para sa'yo, alam kong ito yung tama. Bahala ka dyan. Does it encourage fellow Christian? Hindi po. Yan. May 4 minutes na lang ako. Intro pa lang ito. So, unity and diversity. Ano yung tinuturo po natin dito? It teach about unity in diversity o yung tinatawag nating loving compromise. So, naririnig po natin itong salita na to, unity and diversity. Pero ang tanong, saan ba tayo dapat mag-unite? Ano ba yung point ng unity natin? Saan ba tayo dapat magkaisa? Dito, ang sinasabi, sa Acts 15, magkaisa tayo na ang kaligtasan ay nakakamit sa pamamagitan ng habag at biyaya ng Panginoon. Diversity and how we live, iba-iba tayo ng nakagisnan. We need to acknowledge that. We need to respect that. But when it comes to the doctrine of salvation, we cannot compromise. It is by grace and by grace alone, period. So, unity is not uniformity. Hindi dahil nagkakaisa kayo, dapat pare-parehas na. Nagkakaisa kami kaya dapat ang BNE, every first Friday, dapat naka-blue lahat. Second Friday, naka-white lahat. Dapat bago pumasok dyan, magpagpag ng 3 beses yung kanilang mga paa. That is uniformity. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng isa, dapat gawin din ng lahat. But that is not what's being taught in the Bible. Unity in diversity means, alam po natin kung saan tayo nag-unite at alam din natin kung saan tayo pwedeng mag-compromise.
Naunaan po natin. Yan. Sabi diyan, kailangan ito sa bahay panambahan ngayon kasi there is a lot of division. Di ba? Yung isa hindi na pagbigyan yung gusto, wala na, di mo na makita. Lumipat na ng church. Naghanap na ng ibang pastor. Di ba? Kasi hindi na pagbigyan yung gusto. Di ba? Sinabi niya sa kapatid, dapat ganito tayo. Hindi pumayag si kapatid, hindi na pinansin 3 linggo. Why? You are in the same church. Sabi mo, Kristiyano tayong pare-pareho. Pare-pareho tayo naniniwala sa Panginoon. Why do we need to follow kung ano yung gusto ng isang tao? We need to follow what is being taught in the Bible. Yun po yung dapat natin. The Bible is teaching that salvation is by grace. Doon po tayo magkaisa. Doon po tayo mag-unite. Everything below that, we can compromise. Pero yung compromise na yon, hindi dapat maka-apekto doon sa doctrine na yon. There are essentials and there are non-essentials, but in essentials, we must uphold it as a Christian. So, bibilisan ko na lang. Hindi ko na po babanggitin yan, picturean nyo na lang. So, ito yung sabi dito. Basahin ko na lang po. Real fellowship is brought about by the kind of self-sacrificing love that says, what I do with you in mind. Whenever you hear a Christian say, oh, I don't care that what they think, I'm going to do what I want to do, that's an immature Christian. Kapag ang isang Kristiyano sinabi niya, gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin, wala akong pakialam. Immature Christian po yan. Bakit? Sinabi nga, you need to edify each other. But there are things, paulit-ulit po lang sinasabi, that we cannot compromise as Christian. Spiritual maturity to say, I don't think I'll do that even though I enjoy it because it might offend a weaker brother. So, ito na. Acts 10:35, napapayawan ko po kanina. Sabi ko nga, they rejoice over it encouragement. Sinabi na doon, okay, sige, salvation is by grace, pero, di ba? Tayo magrereklamo na doon. Okay na bakit may pero pa? Di ba? Naniwala, ito yung decision namin. Salvation is by grace, pero iwasan nyo pa rin itong mga bagay na to. Nakita nyo po yung response ng mga nandun that time. They rejoice. Ibig sabihin, they accepted it. Acceptable sa kanila, tama para sa kanila. Wala tayong narinig na sinulat na dissension o reklamo. Pangalawa, sabi doon, si Judas and si Silas, hindi lang sila tumigil nung binasa nila. Nag-stay pa sila para turuan pa sila. Ibig sabihin, they acknowledge them to mga Gentiles na kailangan pa nila ng katuruan. Hindi sapat, tapos na yung role namin dito. Alis na kami. Anong ginawa nila? Nakipag-fellowship pa sila. Ibig sabihin, kung ano yung gusto nilang katuruan na tanggapin, isinapamuhay din nila. Paano? Nakipag-fellowship po sila sa mga hentil, which is during that time, hindi pwede sa mga Hudyo. So, pangatlo, they were sent back with greetings. Ano naman yung response ng mga during that time sa Antioch? Di ba? They are sent back with greetings. Ibig sabihin, may mga, nung bumalik sila, nagpadala sila ng mga regalo at pinakita nila na sila ay naging masaya. So that is the response. Ibig sabihin, nagkasundo po sila. And sabi doon, nag-stay si Silas para samahan si Paul sa kanyang second missionary journey. Yon, si Paul and Barnabas nag-stay sa Antioch at patuloy na nagturo. So makikita po natin dito, this is the dissension o yung discussion. Ito yung naging decision. Yan naman po yung naging response ng church in Antioch. So if we summarize yung Acts 15, 1-35. Yan. Naniniwala po ba tayo that salvation controversy still exists today? Amen? Bakit? Di ba? It still exists today. We acknowledge it na it still exists today. Sa parang Jerusalem Council, in-acknowledge nila na totoo nga na may kontrobersya sapagkat ang pinanggagalingan ng kontrobersya mula mismo sa amin.
So it's the same thing right now. We are confidently saying, sa panahon ngayon, sa mga oras na ito, there is still salvation controversy. Bakit? Kasi naririnig pa rin natin na-experience pa rin natin, nababasa, napapanood pa rin natin. And coming from the so-called Christians. Di ba? Kasi lahat naman Christians, sa daming Christians, di ba? Hindi na natin alam ngayon kung ano pa talaga yung totoo. So sabi dito, sa kabila ng matibay na resolusyon at doktrina na nilabas sa Jerusalem, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, bakit hirap itong tanggapin ng mga Kristiyano? So Jerusalem 48 AD until 2026, ilang taon po yan? 1,978 years. Kaya pala, bumalik na lang uli. Di ba? So sabi dito, why doctrine of justification instead of uniting Christians, it becomes a dividing point. Bakit ba naging sa halip na patatagin ang Kristyanismo, ito po ay naging isang dahilan para magkahati-hati ang simbahan. So tignan po natin, when we go to the church history, yan, kung titignan po natin yung timeline na ito po yung mahalagang timeline. So dito, 30 AD, death, resurrection, and ascension ng ating Panginoon. Acts 10, Peter preaches to Cornelius. Acts 11:42 AD, yan yung first Christian church in Antioch. 48 AD, ito na yung Jerusalem Council. So makikita po natin, 18 years ang pagitan po nila. Tama po ba? So, during this time, ito po yung naging decision po nila. Salvation is by grace. Yan po yung naging, tama po ba? Yan yung tinuro natin, di po ba? So kung makikita po natin dito, from this point to this point, dati ang mga Kristiyano pinay-persecute. Di ba? During the time of Nero, pinay-persecute ang Kristiyano. But dumating yung time na naging legal na ang pagiging Kristiyano. During the time of Emperor Constantine. So, yung Roman Catholic ay naging official religion of the Roman Empire. So pagdating ng 325 AD, nagkaroon na ng Council of Nicaea, inayos na po nila yung organization ng Catholic Church. So makita po natin, from this point to this point is almost ilan? 300 years, di ba? 295 years ang diferensya. So makikita po natin, if we look at it, so ito po yung nangyari. So, nagkaroon ng pagkakahati-hati sa simbahan. So nagkaroon ng Eastern Orthodox at Roman Catholic sa 51 AD. 1054, nagkaroon uli within the Roman Catholic Church, yung Great Schism of 1054 nagkahati between yung East and West Schism, nahati yung Roman Catholic Church. At pagdating dito between 1054 and 15 AD, ano po yung namayaning katuruan? Dito po namayani yung katuruan about treasury of merit. Ito yung kay John Tetzel na sinasabi niya na para maligtas ka, mag-donate ka. Yan po yung indulgence. Pero sabi nga, sa pagbabasa ko po nito, tinanggal na po ito ng simbahang Katoliko. Bakit po nangyari ito? Dahil plano po ng Roman Catholic that time, the church, na i-build. Ano yung pinakamalaking church ng Roman Catholic dito? St. Peter's Basilica. So kailangan nila ng pondo, nag-fundraising sila, at ginamit nila yung treasury of merit. So dito, si Martin Luther nag-start ang Protestantism, kaya ano nangyari yung 95 Theses, at sinabi niya, hindi tama yan. So parang bumalik uli, na yung sinasabi nila na para maligtas ka, mas malala to. Magbayad ka lang, pwede ka nang maligtas. Sabi ni Martin Luther, kung po siya, monk po ito ng Catholic. Sabi niya, hindi tama yan. Dahil nung nabasa niya yun sa Book of Romans. So ano nangyari? Nagkaroon ng Reformation. So during the Reformation, nagkaroon naman yung Catholic Church ng Counter-Reformation. Ito po yung minsan, kailangan nating malaman din. That they are against the doctrine that being posted by Martin Luther na sinasabi, justification by faith. So kung titignan po natin dito, bilisan ko. Kung babasahin po natin, mula po ito sa official document po ito ng Roman Catholic Church.
Canon 11, may 33 canons po ito against the justification by faith alone. If anyone said that men are justified either by the sole imputation of the justice of Christ or by sole remission of sins to the exclusion of the grace and the charity which is poured forth in the hearts of by the Holy Ghost and is inherent in them, or even that the grace whereby we are justified is only the favor of God, let them be anathema. Yung anathema, let them be cursed. So kung tatagalogin po natin dito, sino man ang magsabi na sila ay ligtas dahil sa pananampalataya at grasya lamang ng Panginoon, let them be accursed. Ito pa, if anyone said that justifying faith is nothing else but confidence in the divine mercy which remits sins for Christ's sake, diba Ephesians 2:8-9, or that this confidence alone is whereby we are justified, let him be anathema. So ibig sabihin, kung pinanghahawakan mo yung Ephesians 2:8-9 para sa Roman Catholic, you are accursed. That's from their official document. 33 po lahat yan. So makikita po natin why grace is not enough for others. Predestination versus free will. Ano ibig sabihin? God's sovereignty versus man's ability. Ano pa yung sabi po dyan? Paul versus James, justification by grace through faith. Justification by grace through faith plus work. Bakit yung po nilagay si James? Tandaan po natin si Paul and James kasama sa Jerusalem Council. Pero yung doctrine against na sinabi ng Roman Catholic Church dun sa kanilang Council of Trent is from the book of James. So bakit, iisipin natin, bakit itong dalawa na to na magkasama dati, ngayon is parang nagkontrahan na? Sino nakarinig about contradiction dito? Na may contradiction, Paul versus James. Yes. So paano? So we need to understand why. We need the reason kung paano natin idedepensa. So yan po siya. Sabi sa Romans 3:27-28, a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Tama? Sabi ni James, if someone says he has faith but does not have works, can faith save him? Two person, pareho silang nasa Jerusalem Council, pero parang nagkontrahan sila bigla. Tama? Kung titingnan natin, kung hindi natin naaaralin, ito yung sinasabi. Sabi ni Paul, we are saved by faith and not by works. Ang sabi ni James, we are saved by faith plus works, which is indeed ginamit ng Roman Catholic. So marami po siyang reference sa James. Is this a contradiction? Paano natin ito mare-reconcile? Paano natin may re-reconcile? So para makuha natin ang konteksto ng katuruan na to, hindi lang natin dapat basahin itong mga verses na to. We need to go back in the Romans from chapter 3 verses 21 hanggang chapter 4 verse 12. Sa James, kunin natin from chapter 2 verses 14 to 26. Gising ba po ba? Kaya pa? Hindi siya ganun kababaw. Kaya nga po, it can be validated either way. Kasi parehas nilang ginamit na example si Abraham, di ba? Parehas silang nagbanggit tungkol sa pananampalataya. Parehas silang nagsabi tungkol sa works or deeds. Pero iba yung resulta, di po ba? So, parehas din nilang sinasabi that you will be justified in this way. Kasi sabi niya, God who justifies, sabi, our father justified by works. Sabi pa nga niya, si Abraham, our father justified by works when he offered Isaac in the altar. Tama? Pero sabi nga po, just to make it clear, si Paul, he is referencing to Abraham right from Genesis chapter 15. Ito naman is referencing Genesis chapter 22. So 7 chapters ang difference. So paano natin re-reconcile? Do you need work in order for your faith to be justified? Base dito. Sabi dito, to the one who does not work,
But trust God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Di ba? Ang bigat. The ungodly na nga, hindi pa gumawa, pero na-justify. Unfair si Lord. So ang tanong ngayon, do you need work in order for your faith to be justified? Yes or no? Kasi sabi niya dito, to the one who does not work, but trust God who justifies the ungodly, their faith is considered as righteousness. So sinasabi ni Paul, hindi mo kailangan ng work kasi kailangan mo lang magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Anong sabi niya? Paul is answering the question, how can an ungodly stand in the presence of a just and holy God? So sa James, sabi niya, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith saves them? Tignan po natin. Do you need work in order for your faith to be justified? Yan ba yung tamang tanong? O ito yung tamang tanong. Do you need work in order for you to prove that your claim that you have a saving faith? Ano yung tamang tanong? Nasa baba. Tama? Kasi ang sabi niya dito, if someone claims to have faith, naniniwala tayo na may false gospel, naniniwala rin tayo na may peking Kristiyano. Yan yung sinasabi ni Paul. Sabi niya, because you claim you are a Christian. You claim you have faith. Di ba? So, ang tanong dito, do you need work in order for you to prove that you claim that you have saving faith? Yes. Tama? Kasi madaling sabihin na Kristiyano ka kasi nakapagsimba ka na since 2011. Di ba? Ang daling sabihin Kristiyano ka na kasi pinatanggap ako ni pastor eh. Ang daling sabihin na Kristiyano ka na kasi 3 beses na ako nakasimba sa BNE. Kristiyano na ako. But is that the way to prove that you are a Christian? Does that prove that you have faith? No, di po ba? Yun. So, James is answering the question, sabi niya, what good is it to say you have faith if you do not have work? Tama? So, paliwanag pa natin. Abraham believed God, yung isa claims to have faith. So, ang tanong dito, who justifies our faith? Is it man or God? Kasi ang sabi niya, diba? God who justifies. Ngayon, ang tanong dito, sabi ni James, show me your faith. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. So, sino yung me doon? God or man? Man. Si James yun, di ba? So, kailangan ni James na makita para mapatunayan yung pananampalataya mo. Pero kailangan pa ni Lord na makita yung gawa mo para sabihin valid yung pananampalataya mo. Ano yung pagkakaiba natin sa Diyos? Si Diyos, si Diyos. Ang Lord, alam na niya eh. Di ba? Alam niya ang nilalaman ng puso natin, nilalaman ng isip natin. Tayo hindi natin alam hanggat hindi natin nakikita. Halimbawa, sabi ni Kuya Alex, kaya kong magbuhat ng 100 kilos na bigas. Ano sasabihin mo? Sige nga, patunayan mo nga. Di ba? It's the same thing na sinasabi dito. Pero si Lord, pag nakita si Kuya Lexter, laki ng bilbel, hindi niya kaya yan. Joke lang po yan. So it's the same thing, like, God is all-knowing, God is omniscient, kaya yung decision is from Him. We people, we need to see the proof kung totoo nga ba o hindi. So is it a contradiction? Sabi nga po natin, Paul is saying how to know you are a Christian. You are a Christian because just God justifies you. Si James, how to show you are a Christian. Paano ipapakita na Kristiyano ka? Basta Kristiyano ko. Bahala ka dyan. Hindi naman kita nakikita nagsimba. Hindi, tumanggap na ako nun eh. Hindi kita nakikita nagdadasal. Kristiyano talaga ako. Di ba? Hindi ka naman nababasa ng Biblia. Basta Kristiyano ako. Is he a Christian? Di ba? Sabi dito, Paul is telling about the root of salvation, James is telling about the fruit of salvation. So, ibig sabihin, trust God who justifies, and the fruit is, I will show you my faith by my deeds. So, tignan po natin. Lapit na po tayo. Conclusion natin, what we teach here at PNE, ano ba yung tinuturo po natin? Napagod na rin po yata yung clicker. Our salvation is the sovereign work of God. It is by grace through faith in the finished work of Christ. We cannot save you.
BNE Church cannot save you. Your good works will not save you. Only by God, by His grace, through faith in Christ, is able to save you and me. We will continue to preach the true gospel of Christ because it is the power of God to salvation to everyone who believes. Ayon po yan sa Romans 1:16. Hindi namin itinuturo. Basahin nga po natin. So nakita natin, there is no contradiction. Ang nangyayari, we isolate. Kaya sinasabi natin may contradiction. Because even Paul says in book of Ephesians, created in Christ Jesus for good works. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi pwedeng masama ang bunga. Hindi pwedeng nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Hindi pwedeng nagpapatuloy pa rin na gumawa ng masama. Kundi ayaw man natin o hindi. Alam niyo yun? Dati okay naman, ngayon hindi na eh. Why? Di ba? Sabi ni Martin Luther, we are justified by faith alone, but by a faith that is not alone. True saving faith is a living faith. A living faith will result obedience. Obedience result in good works. Ang pananampalataya na walang maipakita o nakikitang bunga ay isang huwad na pananampalataya o kagaya ng sinasabi ni James, patay na pananampalataya. So, salvation is by the grace of God, manifested by the obedience to the two great commandments, which is makikita po natin in the book of Matthew. Pero aminin man natin o hindi natin magagawa ito, kaya kailangan nating manangan sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Tama po ba? Kaya na sinabi ko kanina, can you love your God? Can you love God with all your heart, mind, and soul? At this very moment, hindi eh. Kasi may mga priorities pa tayo eh. We fail time and time again. Kaya nga po, patuloy na itinuturo sa Biblia, we need grace. We need Jesus Christ. We need the sacrifice of Christ in that cross of Calvary for us to be, sabi nga, accepted unto heaven. Sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi niya sinabi, I am the way, the truth, and the life. And add your good works so you can enter the Father through me. Hindi niya po sinabi yun. It's very clear. So let me end with this. Sabi ni Charles Spurgeon, I found out that I could not be saved by good works for two very good reasons. Ano yung sabi niya? Una, I didn't have any. Yung pangalawa, kung man ako, hindi pa rin ito ako kayang iligtas. So, our series title for today is Lay No Other Burden, because salvation is by grace alone. To God be the glory. Sige po.